Sa tingin ba ninyo, sa pagdating ng taglamig, ang inyong tambak ng compost ay nagiging tulog para bang nagiging isang malaking, walang silbing bloke ng yelo hanggang sa tagsibol? Karamihan sa mga hardinero tanggap na lang na hayaan ang organiko nilang materyales na mag-freeze. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang taglamig ay hindi hadlang? Sa halip, isa itong natatanging pagkakataon para gumawa ng pinakamahalaga, ang tinatawag nating itim na ginto para sa inyong gulayan. At na ang isang maayos na tambak ay literal na maaaring kumukulo mula sa loob kahit paabutin ng tuhod ang snow o yelo sa labas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat. Paano simulan at panatilihin ang mainit na composting sa panahon ng taglamig. Anong mga sikreto ang ginagamit ng mga bihasang hardinero at paano maiiwasan ang mga maling hakbang na magpapalit sa inyong mga organikong basura sa isang frozen na tambakan. Manatili lang kayo dahil iinit ang usapan. Bago tayo magsimulang magtayo ng ating pabrika ng abono para sa taglamig, balikan muna natin saglit kung ano ba talaga ang compost. Ito ay hindi lang basta tumpok ng basura. Ito ay isang buhay, humihingang organismo, isang buong megalopolis para sa bilyon-bilyong mikroorganismo, bakterya, fungi, at iba pang maliliit na manggagawa. Sila ang nagpoproseso ng organiko para maging masustansyang humus. At tulad ng sino mang nabubuhay, kailangan nila ng apat na bagay para maging aktibo at gumana. Pagkain, tubig, hangin at init. Walang problema ito tuwing tag-init. Pero sa taglamig, ang pangunahing naglilimita sa kanila ay, siyempre, ang lamig. Kapag bumaba sa 5 degrees Celsius ang temperatura, biglang bumababa ang aktibidad ng karamihan sa mga mikrobyo at sa 0 degree, tuluyan na silang natutulog. Ang pangunahing layunin natin sa taglamig ay gumawa ng kondisyon sa loob ng tambak kung saan ang mga mikrobyo mismo ang magpapainit sa kanilang sarili. Ang prosesong ito ay tinatawag na hot composting o mainit na pagko-compost. Dahil sa masiglang pagkilos ng mga mikroorganismo, ang temperatura sa gitna ng tambak ay maaaring umabot ng 60 hanggang 70 degrees Celsius. Ito ay higit pa sa sapat para hindi huminto ang proseso kahit pa napakalamig ng panahon. Kaya, simulan natin sa pagbubunyag ng isang malaking pagkakamali. Maraming hardinero ang nag-iisip na ang winter compost ay parang bodega lang ng mga dumi at basura hanggang sa dumating ang tagsibol. Iniisip nila, sige, tambak-tambak lang ng kitchen waste at pag init ng panahon, gagana na yan mag-isa. Pero, mali po yan. Malaking pagkakamali yan. Kapag nagtapon lang kayo ng nagtapon ng tira-tira sa isang lugar, hindi compost ang makukuha ninyo. Ang matitira ay isang malaking bloke ng yelo na mabaho. Pagdating ng tagsibol, matagal pa bago yan matunaw. At sa huli, magiging parang malagkit at madulas na putik lang ito. Ang winter composting, kailangan pa nga ng mas matinding atensyon at pag-unawa sa proseso kumpara sa summer composting. Hindi ito storage area. Isa itong active bioreactor na kailangan nating iset up ng tama at panatilihing gumagana palagi. Ang inyong layunin ay hindi lang mag-imbak ng basura. Kailangan nating i-process ang mga iyan agad-agad, dito at ngayon. Isipin ninyo na parang pugon ito at kailangan ninyo itong lagyan ng tamang panggatong sa tamang proporsyon. Iyan mismo ang pag-aaralan natin. Kalimutan na ang passive storage. Lumipat na tayo sa active, tuloy-tuloy na produksyon. Nagsisimula ang lahat sa tamang pundasyon. At sa kasong ito, iyon ay ang pagpili ng lokasyon. Isipin mo na ang iyong tambak ng compost ay isang maliit na bahay para sa bilyon-bilyong microorganism.
at dapat silang maging sobrang komportable kapag taglamig. Ang perpektong lugar para sa iyong winter composter ay isang sulok ng bakuran na protektado mula sa malamig na hangin na galing sa hilaga. Halimbawa, sa tabi ng timog na pader ng iyong bahay, ng kamalig, o sa likod ng isang matibay na bakod. Tandaan, ang hangin ang pangunahing kalaban ng init. Inilalabas nito ang mahalagang temperatura mula sa iyong tambak. Bukod pa rito, mas mainam kung ang lugar ay nasisikatan ng araw kahit ilang oras lang, lalo na tuwing taglamig. Pagkamat mahina ang sikat ng araw at hindi kasing init ng tag-init, anumang karagdagang enerhiya ay malaking tulong. Kailangan mo ring tiyakin na madali ang pagpunta sa composter kapag taglamig dahil kakailanganin mong regular na magdagdag ng mga bagong organic material. Huwag mo itong ilagay sa pinakamalayong sulok kung saan pahirapan ang pagpunta. Ang mapag-isipang paglalagay o lokasyon ay kalahati na ng tagumpay sa pagpapanatili ng init sa gitna ng taglamig. Pagdating sa pagko-compost sa malamig na panahon, talagang napakahalaga ng laki. Ang maliit na tumpok ng organikong material ay madaling lamigin at magyeyelo sa isang gabing may matinding lamig at wala talagang prosesong magsisimula sa loob nito. Para mapainit ng compost ang sarili, kailangan nito ng sapat na volumen or dami. Ang minimum na inirekomendang sukat para sa tambak ng compost sa taglamig ay isang 1 metrong kubiko. Ibig sabihin, 1 metro ang lapad, 1 metro ang haba, at 1 metro ang taas. Pero, mas maganda kung 1.5 metro, 1.5 Lmax sa lahat ng direksyon. Bakit ganoon? Dahil ito sa rasyo ng surface area kumpara sa volumen nito. Ang malaking masa ay mas matagal lumamig at mas mahusay magpanatili ng init na nalilikha sa gitna sa tinatawag nating puso o core ng compost. Ang panlabas ng mga patong, mga 20 hanggang 30 sentimetro, 20 sa 30 cm ay maaaring lamigin at magsilbing likas na insulation. Parang isang balabal ito na nagpoprotekta sa mainit na kaibuturan laban sa lamig. Kung ang iyong tumpok ay masyadong maliit, ito ay lalamigin ng husto at ang buhay ng mga mikrobyo sa loob nito ay hihinto hanggang sa magtag-init. Kaya, kung seryoso ka talaga sa pagko-compost habang malamig, huwag kang magtipid sa materyales. Mag-ipon ng organiko at gumawa ng malaki at matibay na tambak. Ngayon, pag-usapan naman natin ang istruktura ng composter. Ano ba ang mas magandang gamitin sa panahon ng lamig? Ang nakabukas na tumpok ba o ang saradong bin? Siyempre, may kani-kaniyang bentahe at disadbentahe ang dalawang opsyon. Ang bukas na tumpok or open pile, ang pinakapayak at pinakamurang solusyon. Madaling gawin, madaling haluin o baligtarin at wala itong limitasyon sa laki. Pero, mas madali itong maapektuhan ng hangin at mas mabilis din mawala ang init nito. Samantala, ang saradong composter, lalo na kung gawa sa makakapal na tabla o kaya ay may double wall, mas mahusay na proteksyon laban sa lamig at matinding hangin. Mas malinis din itong tingnan at mas presentable sa bakuran. Subalit, mayroon din itong mga kapintasan. Limitado ang kapasidad at mahirap haluin ang laman, lalo na kapag matindi ang lamig. Para sa mga lugar na may matinding klima, ang madalas na ideal na solusyon ay ang hybrid variant. Isang malaking kahon na may 3 seksyon na gawa sa matitibay na tabla. Ang disenyo na ito ay nagpapahintulot na mag-ipon ka ng organikong material sa unang seksyon. Sa pangalawa naman, nagaganap ang aktibong paghinog. At sa pangatlo, doon nakaimbak ang handa na at lutong-luto ng compost. Mahalaga na walang sahig ang kahon para direktang dumikit ito sa lupa at makadaan ang mga earthworm. At ang harapang pader naman ay dapat natatanggal
para mas madali ang pagtrabaho. Ang paggawa ng pang-winter na compost ay parang pagtatayo ng bahay. Kailangan nito ng matibay na pundasyon. Sa atin, ang pundasyon na ito ay dapat magbigay ng tamang daloy ng hangin at tubig mula sa ilalim. Huwag na huwag kayong magsisimula ng compost sa mismong lupang walang sapin, lalo na kung nagyelo na ito. Sa ilalim ng gagawing compost bin, siguraduhin na maglagay ng tinatawag na air layer or patong para sa hangin na may kapal na 15 hanggang 20 sentimetro. Para dito, perpekto ang mga magagaspang na sanga, pinutol na tangkay ng sunflower or mais at wood chips or pinagtabasan na kahoy. Ang patong na ito ay may dalawang napakahalagang tungkulin. Una, pinipigilan nito ang pagdikit-dikit ng ilalim na bahagi ng compost dahil sa bigat nito na posibleng humarang sa oxygen o hangin. Ang oxygen ay mahalaga para sa tinatawag na mainit na pagdami ng bakterya. Pangalawa, nagsisilbi itong drainage or paagusan. Sinasala nito ang sobrang tubig kung sakaling magkaroon ng taw o kung nasobrahan kayo sa pagdidilig. Ang pag-ipon ng tubig sa ilalim ng tambak tuwing taglamig ay siguradong magdudulot ng pagkabulok at pagyelo nito. Kaya tandaan natin ang unang panuntunan. Magsimula tayo sa isang maluwag at mahangin na sapin na gawa sa magagaspang na organikong materyales. Ang sikreto para maging matagumpay ang pagkukompost, lalo na kung taglamig, ay ang pagpapanatili ng tamang balanso sa pagitan ng dalawang uri ng sangkap, ang berde at ang kayumanggi. Alamin natin kung ano ang mga ito. Ang mga berdeng sangkap ay ang lahat ng bagay na mayaman sa nitrogen. Ang nitrogen ang nagsisilbing gasolina or proteinang pagkain para sa mga microorganism. Ito ang nagpapabilis sa pagdami nila at nagpapainit sa tambak, kabilang sa berde ang mga tira-tirang pagkain tulad ng balat ng gulay at prutas, bagong gapas na damo, dumi ng hayop, manure, at dumi ng manok. Ang mga kayumangging sangkap naman ay mga materyales na mayaman sa carbon. Ang carbon ang siyang materyales sa pagtatayo para sa katawan ng mga mikrobyo at ito rin ang magiging pundasyon ng humus. Ginagawa nitong maluwag at mahangin ang estruktura ng compost. Kasama sa kayumanggi ang mga tuyong dahon, dayami, straw, pinaglagarian, sawdust, wood chips, papel at karton. Ang ideal na proporsyon ayon sa volume ay mga 2 hanggang 3 bahagi ng kayumanggi laban sa isang bahagi ng berde. Kung labis ang berde, magiging madulas, siksik, mabubulok ang tambak, at maglalabas ito ng masamang amoy. Kung masyadong marami naman ang kayumanggi, babagal ng husto ang proseso at hindi iinit ang tambak. Ang pagpapanatili ng balansing ito ang pinakapundasyon ng matagumpay na pagkokompost. Sa panahon na wala masyadong mapagkukunan ng sariwang damo o halaman, ang pangunahin at halos nag-iisang maaasahang pinagmumulan natin ng greens o mga nitrogen-rich na sangkap ay ang mga tira-tira mula sa kusina. Dahil wala ng sariwang halaman, ang bawat balde ng balat ng gulay at prutas ay nagiging napakahalaga. Dito kasama ang lahat, mga balat ng gulay at prutas, latak ng kape, ginamit na dahon ng tsaa, at mga balat ng itlog. Para mapabilis ang proseso ng pagkaagnas, mas mainam na durugin o gawing mas pino ang mga basurang ito bago ilagay sa compost. Kapag mas maliit ang mga piraso, mas mabilis itong matutunaw ng mga mikrobyo. Gayunpaman, mayroon ding mga bagay na mahigpit na ipinagbabawal. Huwag na huwag magdagdag sa compost ng karne, isda, buto, dairy products, gatas at iba pa, at taba. Bagamat organic din ang mga ito, ang pagkaagnas ng mga ito ay umakit ng mga daga at peste, nagdudulot ng matinding baho
at maaaring magdala ng mga sakit or pathogens. Iwasan din ang paglalagay ng maraming balat ng citrus at saging, lalo na kung alam mong inisprayan ang mga ito ng kemikal. Kolektahin ang mga basura sa kusina sa isang hiwalay na timba na may takip. Ilabas at ilipat ito sa composter nang hindi bababa sa 1 o 2 beses sa isang linggo para maiwasang maasim o mapanis ang mga tira-tira habang nasa loob pa ng bahay. Kung madali lang hanapin ang mga berdeng materialis tuwing taglamig, saan naman tayo kukuha ng sapat na dami ng mga kape? Dapat itong planuhin ng maaga pa noong taglagas. Ito ang magiging estratehikong reserba mo ng karbon para sa buong taglamig. Ang pinakamaganda rito ay ang tuyong mga dahon na nalagas. Kolektahin mo ang mga ito sa malalaking sako at ilagay malapit sa iyong compost bin. Ang mga dahon ay hindi lang nagbibigay ng carbon. Napakaganda rin nilang pang-istruktura ng compost. Isa pang napakagandang material ay ang soils or dayami, straw o hay. Kung makakakuha ka nito, magiging matibay na pundasyon ito. Pwede rin ang maliliit na sanga mula sa pagpuputol ng puno basta giniling o pinino sa shredder. Sa matinding pangangailangan, pwedeng gamitin ang sawdust o pisa o wood shavings, pinagkayasan. Pero mag-ingat dito, madali itong magumpukan at mapapaasim ang iyong compost. At syempre, huwag kalimutan ng karton at papel basta walang colored printing o tape. Ang mga punit-punit na kahon, paper towel, at lalagyan ng itlog, lahat yan ay dekalidad na pagkaing karbon para sa mga mikrobyo. Ang pinakamahalagang alituntunin, panatilihing tuyo ang reserba mo ng kape para hindi ito maging basang-basa o maging isang matigas na bloke. Para maging epektibo ang ating winter compost or pang-taglamig na kalan, kailangan natin itong painitin ng maayos. Ang simpleng paghahalo lang ng kitchen waste at tuyong dahon ay kadalasang hindi nagbibigay ng tamang starter impulse para uminit, lalo na kung below freezing na ang temperatura. Kaya naman, para mapabilis ang proseso, kailangan natin ng isang matapang na activator, isang uri ng posporo para sa ating compost pile. Ang pinakamahusay na natural na activator ay ang sariwang dumi, manure, ng mga herbivore tulad ng dumi ng baka, kabayo, kuneho o dumi ng manok, poultry litter. Ito ay sagana sa nitrogen at natural ng may mga mikroorganismong kailangan natin. Sapat na ang 1 o 2 balde ng dumi na idadagdag sa sentro ng bunton habang inihahanda ito upang magsimula ang mabilis na reaksyon na naglalabas ng init. Kung walang manure, mayroon pa tayong ibang pwedeng gamiting pampasindi, starters. Halimbawa, lagyan ng mga layer ng compost ng solusyon ng urea o carbamide o kaya'y ammonium nitrate. Pwede rin tayong bumili sa mga tindahan ng pang-agrikultura ng mga espesyal na bioaccelerator or pampabilis ng composting. Ang mga ito ay naglalaman ng concentrated na strain ng mga epektibong mikroorganismo na tutulong upang mabilis na sumiklab ang init. Ngayong kumpleto na ang lahat ng sangkap, magsimula na tayong buuin ang ating compost. Ang tamang paglalatag ng compost pang taglamig ay parang paggawa ng layer cake. Hindi natin ito basta-basta itatambak lang. Kailangan nating magsalita ng mga layer para masiguro ang pantay na pamamahagi ng mga berde at kayumanggi na sangkap at para maging maayos ang daloy ng hangin. Magsisimula tayo sa drainage layer na gawa sa mga sanga. Pagkatapos, maglalagay tayo ng mga kayumanggi na material tulad ng tuyong dahon na may kapal na 15 hanggang 20 sentimetro. Bahagyan natin itong basain. Sa ibabaw ng mga dahon,
Ilalagay naman natin ang layer ng mga berde. Ito ang mga naipon nating tira o basura mula sa kusina na may kapal na 5 hanggang 7 sentimetro. Kung mayroon kayong dumi ng hayop o iba pang activator, ngayon ang tamang oras para idagdag ito. Sunod, layer ulit ng kayumanggi at pagkatapos ay berde na naman. Magtuloy-tuloy lang tayo sa pag-aayos hanggang maubos ang organic materials o maabot na natin ang taas na gusto natin. Ang bawat layer ng kayumanggi ay maaari nating bahagyang wisikan ng lupa mula sa bakuran. Ito ay magdadagdag ng mga kapaki-pakinabang na soil bacteria sa compost. Ang tubig ay pinagmumulan ng buhay at para sa maliliit na organismo sa compost, kasing halaga ito ng tubig sa atin. Ang tamang dami ng tubig o moisture sa tambak ng compost ay dapat nasa 50 hanggang 60%, 50-60%. Sa pakiramdam, parang ito ay isang espongha na napiga ng maigi. Basa, pero walang tubig na tumutulo kapag pinisil mo ang isang kumpol nito sa iyong kamay. Mas mahirap panatilihin ang ganitong level ng tubig kapag taglamig kaysa tag-init. Sa isang banda, napakatuyo ng hangin sa malamig na panahon at maaari nitong patuyuin ang compost. Sa kabilang banda naman, lubhang mapanganib ang sobrang basa dahil ang basang tambak ay mabilis na magiging yelo. Kaya naman, sa taglamig, kailangan nating diligan ang compost ng maingat at gumamit lamang ng maligamgam na tubig. Ang malamig na tubig ay kukuha lang ng mahalagang init mula sa tambak. Paano gawin ito? Kapag nagdaragdag ka ng mga tuyong brown na materyales, tulad ng mga dahon o karton, bahagya mo itong buhusan ng maligamgam na tubig gamit ang regadera. Ang mga tira-tira o basura sa kusina ay karaniwan ng basa. Panapanahon, tingnan ng moisture sa gitna ng tambak. Kung tuyo ito, gumawa ng ilang hukay gamit ang patpat at dahan-dahan itong lagyan ng kaunting maligamgam na tubig. Ang pinakamahalaga, huwag kang magpakasobra sa pagdidilig. Katulad ng pagkain at tubig, kailangan ng mga mikrobyo ang oxygen para sa tinatawag nating mainit na pagdecompose, hot composting. Tinatawag itong aerobic process. Kapag kulang ang hangin sa compost pile, nagsisimula ang anaerobic processes. Ibig sabihin, simpleng pagkabulok ito. Kasama ng prosesong ito ang mabahong amoy at wala itong ibinibigay na init. Tuwing tag-init, regular na binabaliktad o hinahalo ang compost para sa aeration. Pagdating naman ng taglamig, bawat paghalo ay nagdudulot ng malaking kawalan ng init. Kaya kailangan itong gawin ng mas madalang at may pag-iingat. Kung tama ang pagkakagawa ng inyong compost pile, may sapat na maluluwag na kayumangging materyales. Ang pagpasok ng hangin ay mangyayari na ng natural. Gayunpaman, tuwing 2 hanggang 3 linggo, inirerekomenda pa ring gumawa ng gentle aeration. Hindi na kailangang haluin ng buong tambak. Kumuha lang ng mahabang patpat, bareta, crowbar, o espesyal na garden fork sa aerator at gumawa ng dos-dosenang malalalim na butas sa compost hanggang sa pinakaibaba. Gawin ito ng dahan-dahan na parang inuuga o ginagalaw ang laman. Ito ay magpapahintulot sa hangin na makapasok ng malalim at pipigilan ang pagtigas ng compost. Para mapanatili ang napakahalagang init na ginagawa ng mga mikroorganismo sa loob mismo ng compost pile, kailangan itong balutan or i-insulate ng maayos. Ang kailangan natin ay parang isang winter coat or makapal na balabal na magsisilbing proteksyon sa ating bioreactor laban sa matinding lamig at hangin. Sa mga bansang may taglamig, ang pinakamahusay at natural na insulator ay ang niebe. Sa sandaling magkaroon na ng sapat na kapal ng niebe, huwag maging tamad at magtambak ng malaking tumpok nito sa paligid at sa ibabaw mismo ng komposter. Ang niebe
dahil sa kaniyang porous na istruktura ay isa ng napakagaling na heat insulator. Sa ilalim ng 20 hanggang 30 sentimetro, extension 30 centimetro na patong ng niebe, mas mataas ang temperatura kumpara sa labas. Gayunman, kung ang taglamig naman ay walang niebe, kailangan nating gumamit ng ibang materyales. Maaaring balutan ang composter sa lahat ng panig gamit ang sako ng tuyong dahon o dayami, straw. Pwede rin gamitin ang mga lumang kumot, alpombra, piraso ng styrofoam o anumang uri ng insulator na mayroon ka. Sa ibabaw ng tumpok, maaari itong takpan ng isang piraso ng roofing felt o madilim na plastic na sapin. Hindi lamang ito magsisilbing pampainit, kundi makakaakit din ito ng sinag ng araw sa taglamig na magbibigay ng dagdag na init sa iyong compost. Paano mo malalaman na hindi nasasayang ang lahat ng iyong pagsisikap at talagang gumagana na ang proseso sa loob ng iyong compost pile? Ang pinakasiguradong paraan dyan ay ang pagsukat ng temperatura. Kakailanganin mo ng espesyal na thermometer na pang-compost, yung mahaba na may panundot o sensor na hindi bababa sa 50 sentimetro. Hindi uubra rito ang ordinaryong panukat ng temperatura sa labas, outdoor thermometer. Panapanahon, mga minsan sa isang linggo, ipasok ang thermometer sa mismong sentro ng tambak at hayaan lang ito roon ng ilang minuto. Kung ang temperatura sa loob ay nasa pagitan ng 40 hanggang 65 degrees Celsius. Yan. Congrats! Ibig sabihin, perpektong gumagana ang winter compost mo. Ito ang optimal na saklaw para sa mga thermophilic bacteria. Sila yung mga bakterya na mahilig sa init at siyang gumagawa ng pangunahing trabaho. Pero kung ang temperatura ay bumaba sa 40 degrees, ibig sabihin, bumagal ang proseso. Maaaring kulang ito sa tinatawag nating green components, mga materyales na may nitrogen, o kaya naman kulang sa tubig, moisture, o hangin. Sa kabilang banda, kung umakyat naman ang temperatura ng lampas sa 70 degrees, masama rin yun. Maaaring masunog ang tambak at mamamatay ang mga kapaki-pakinabang na mikroorganismo. Kung mangyari ito, kailangan mo itong bahagyang haluin o bungkalin para lumamig. Kung tungkol sa winter composting, isa sa pinakakaraniwan at pinakamalaking pagkakamali ay ang pagkakaroon ng labis na kahalumigmigan or excess moisture. Alam ng maraming hardinero na kailangan ng tubig ng mga microbe. Kaya naman patuloy silang nagdidilig ng compost pile na parang tag-init o walang pakundangang nagtatapon ng mga mamasamasang kitchen scraps nang hindi ito pinapatungan ng mga tuyong materyales. Sa taglamig, napakababa lang ng pagsingaw, evaporation, sa ibabaw ng tambak, kaya wala talagang mapupuntahan ng sobrang tubig. Ang resulta, nagiging mabigat at basang-basang sapal ang buong compost. Ano ang susunod na mangyayari? Una, tinatanggal ng tubig ang oxygen sa mga butas, pores. Ito, kaya nagsisimula ang anaerobic na pagkabulok, yung prosesong walang oxygen. Pangalawa, at ito ang pinakakatakutan sa lamig, sa unang matinding lamig, ang basang sapal na ito ay magiging isang malaking matigas na blok ng yelo. Halos imposible nang tunawin ang tipak ng yelo na yan at ibalik ang proseso hanggang sa sumapit ang tagsibol. Kaya tandaan, mas mabuting kulang kaunti sa tubig kaysa sa sobra. Laging magdagdag ng mga tuyo at sumisipsip ng tubig, brown materials, pagkatapos ng bawat dami ng mamasamasang kitchen waste. Ang tamang kahalumigmigan ay kaibigan mo, pero ang labis na basa ay mortal na kaaway ng iyong winter compost. May isa pang madalas na pagkakamali. Nakabaliktaran naman ng una. Ang kakulangan sa mga tinatawag nating kayumanggi or carbon-based na materyales.
Kadalasan, masipag ang hardinero sa pagdadala ng mga balde ng basura sa kusina sa compost pile. Pero nakakaligtaan o tinatamad na patungan ito ng mga tuyong dahon, dayami o karton na nakaimbak lang sa mga sako sa gilid. Ang resulta, isang buo at siksik na berdeng masa lang ang naiipon sa compost bin. Ano ang nagiging epekto nito? Nagugulo ang balanse ng nitrogen at carbon. Ang tambak ay nagiging siksik, malagkit, at walang sapat na hangin. Imbes na mag-init ng maayos at mabulok ng tama o ang tinatawag na aerobic decomposition, nagsisimula ang anaerobic rotting or pagkabulok na walang hangin. Lumalabas ang hindi ka nais-nais na amoy ammonia. Senyalis yan na nawawala ang mahalagang nitrogen. Ang ganyang masa ay hindi umiinit. Sa halip, dahan-dahan lang itong nabubulok at umaasim. Pagdating ng tagsibol, hindi ka makakakuha ng buwaghag na compost, kundi isang malapot, malansa, at mabahong substansya na talagang ayaw mong ilagay sa mga taniman. Kaya naman, siguraduhin mong laging nakahanda ang iyong strategic stock ng mga kayumanggi. Huwag mo ring kalimutan ang layered pie o lasagna method sa tuwing may idadagdag kang bagong basura. Importante iyan, kasing halaga ng mismong mga dumi. Pero paano kung nagkamali ka at tuluyan ng nagyelo ang iyong tambak ng compost? Huwag kang panghinaan ng loob at maghintay na lang ng tagsibol. Sa ilang pagkakataon, maaari mo pa itong i-revive. Una sa lahat, kailangan mong alamin kung bakit ito nagyelo. Malamang ito ay dahil sa maliit na dami, sobrang basa, o kaya naman kulang sa maiinit na sangkap na mayaman sa nitrogen. Kung maliit lang ang tambak, kailangan itong dagdagan agad. Magdagdag ng mas maraming sariwang organic na materyales, lalo na ang dumi ng hayop o dumi ng manok, at balutan ito ng maigi gamit ang nyebe bilang insulator. Pero kung ang problema ay nanigas na ito at naging parang tipak ng yelo, mas mahirap na ang gagawin. Subukan mong gumawa ng ilang malalim na butas sa gitna ng tipak gamit ang bareta o liyabe. Pagkatapos, buhusan mo ang mga butas na ito ng ilang timbang napakainit na tubig, halos kumukulo. Ito ang posibleng makatunaw sa sentro. Pagkatapos agad noon, lagyan ng butas ng isang mabisang activator, sariwang dumi, urea, o kaya'y espesyal na biopreparasyon na hinalo sa maligamgam na tubig. At agad-agad takpan ang tambak ng makapal na insulator o pampainit. Hindi man ito laging gumagana, pero sulit itong subukan. Sa mga tindahan ng panghardin ngayon, marami tayong makikitang mga bioprep or biopreparasyon na pampabilis sa paggawa ng compost. Madalas pa nga, may nakalagay na epektibo kahit malamig. Pero ang tanong, gumagana ba talaga sila tuwing taglamig? Dito, kailangan nating maunawaan na ang bawat bioprep ay isang concentrated na likido or pulbos ng buhay na mikroorganismo o mga enzyme. At gaano man kakumbinsihin ang mga manufacturer, hindi natin maluloko ang batas ng biology. Kapag nag-negative ang temperatura, ang mga mikrobyong ito, kasama ng mga natural na mikrobyo sa compost, ay humihinto sa pagkilos o nagiging dormants. Kaya naman, talagang walang saysay na ibuhos sila sa tambak na nagyelo. Gayunpaman, maaari silang maging napaka-epektibo bilang starter. Para simulan ang proseso, sa pinakaumpisa pa lang, habang inilalagay mo pa lang ang mga materyales sa compost. May saysay din na ilagay sila kapag umaga o lumambot ang panahon at ang temperatura sa loob ng tambak ay tumaas na sa lampas 5 hanggang 10 degree Celsius. Makakatulong sila na mabilis na buhayin ang proseso at magbigay ng bagong init sa tambak. Kaya, gamitin natin ang mga EM technology ng may pag-iisip. Hindi ito magic wand, kundi isang katuwang
sa mga tamang pagkakataon. Marami ang nagtatanong, ano nga ba ang nangyayari sa mga bulate at iba pang mahalagang organismo sa ating compost kapag malamig ang panahon? Namamatay ba silang lahat? Siyempre hindi. Ang matatalinong nilalang na ito ay sadyang sanay at handa para sa matinding lamig. Pagdating ng pinakamalamig na panahon, karamihan ng mga bulate at iba pang maliliit na hayop ay lumulubog sa mas malalim na bahagi ng lupa, sa ilalim mismo ng compost pile, kung saan hindi umaabot ang nagyayelong lamig. Ngunit may natatanging sitwasyon na nangyayari sa mga tinatawag na hot o nagiinit na compost pile. Kahit na malamig at posibleng nagyelo ang ibabaw at gilid na bahagi ng tambak, ang gitna, ang mainit at puso nito ay patuloy na binubuhay. Kung susubukan mong hukayin ang sentro ng tambak sa isang napakalamig na araw, tiyak na magugulat ka. Makikita mo roon ang napakaaktibo at masisiglang mga bulate, patuloy sa kanilang walang tigil na pagproseso ng mga organikong materyales. Para sa kanila, ang gitna ng compost ay parang isang mainit na oasis sa gitna ng nagyeyelong disyerto. Ito ang matibay na palatandaan na tama at epektibo ang iyong ginagawa. Ang iyong compost pile ay hindi lang isang simpleng bioreactor, kundi isa ng matibay na tirahan at isang kanlungan para sa lahat ng mahalagang organismo sa lupa. Pero ito ang pinakaimportanting tanong. Kailan ba talaga natin maaasahan ang resulta? Gaano ba katagal bago maging ganap na hinog ang compost na ginawa sa taglamig? Ang lahat dito ay nakasalalay kung gaano kabilis ang proseso ng pagkabulok. Kung nagawa mong mapanatili ang mataas na temperatura sa loob ng tambak sa buong taglamig, malamang na makukuha mo na ang ganap na hinog at handang gamiting compost pagsapit ng simula ng gardening season, mga Abril o Mayo. Malaking bintahe iyon dahil mayroon ka ng sariwang-sariwang pataba sakto sa oras ng paglilipat tanim mo ng iyong mga binhi or seedlings. Ang mga palatandaan ng handa ng compost ay pareho lang sa compost na ginawa sa tag-init. Kailangan itong maging kulay itim na itim, malambot at buhaghag, at dapat ay mabango, katulad ng amoy lupa sa kagubatan pagkatapos ng ulan. Hindi mo na dapat makilala ang mga orihinal na sangkap nito, maliban na lang siguro sa mga pinakamagaspang na materyales tulad ng malalaking sanga. Pero kung ang proseso naman ay pabalik-balik at paminsan-minsan ay lumamig ang tambak, malamang na semi-matured or kalahating hinog na compost ang makuha mo pagdating ng tagsibol. Maganda pa ring resulta iyan. Pwede mo itong gamitin para sa mulching or ilagay sa raised beds mo. Ito ay magsisilbing isang napakagandang pundasyon para sa pagiging mataba ng iyong lupa sa hinaharap. Kaya, magbigay na tayo ng maikling paglalagom. Nakita nyo na, ang paggawa ng compost kahit taglamig ay hindi lang pala pwede, kundi isa pa itong napakaaliw at kapakipakinabang na proseso. Ang pinakamahalagang tandaan, ang compost pile ninyo sa taglamig ay hindi passive storage lang. Isa itong aktibong bioreactor na sumusunod sa sarili nitong batas. Ito ang mga batas ng init, tamang moisture, aeration, at syempre, ang tamang balanse ng nitrogen at carbon. Totoo, nangangailangan ito ng kaunting dagdag na sipag at pag-iintindi kumpara sa pag-compost sa tag-init. Pero maniwala kayo, sulit na sulit ang magiging resulta. At mayroon pa kaming kaunting twist diyan. Maraming eksperto sa agrikultura ang naniniwala na ang compost na inihanda sa mabagal na paraan tuwing taglamig ay mas nagiging dekalidad at siksik sa sustansya. Mas banayad ang daloy ng proseso, kaya hindi mabilis lumipad ang mga mahahalagang elemento, di tulad sa matinding init ng tag-init. Kaya,
Sa pamamahala mo sa prosesong ito, hindi ka lang nagtatapon ng basura, kundi lumilikha ka ng tunay na itim na ginto para sa iyong hardin. Ito ang magbibigay ng malakas na simula sa paglaki ng iyong mga halaman pagdating ng tagsibol. Maraming salamat sa panonood. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang videong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Sa ganitong paraan, hindi nyo mapapalampas ang mga bagong tips para sa inyong hardin at gulayan. At ngayon, isang katanungan para sa inyo. Paano ninyo hinaharap ang inyong compost tuwing taglamig? Hahayaan nyo ba ito nga matulog hanggang tagsibol? Or pinagsisikapan nyo ring panatilihin ang buhay sa loob nito? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments section. Napaka-interesante pong basahin iyan